Young Rodrigo Roa Duterte. Magandang hapon po. Virtual o via video link ang unang pagharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pre-trial chamber ng International Criminal Court para sa kasong Crimes Against Humanity, bunsod ng Gera kontra Droga. Nag-manifest ang kanyang kampo na may medical issues ang dating Pangulo. Pero tugon ng ICC, mentally aware and fit si Duterte nang suriin ng court doctor. Mula sa The Hague sa Netherlands, nakatutok live si Maris Zuman. Maris. Pia Evan Hodamorkan, magandang umaga mula rito sa The Hague, the Netherlands. Nandito nga ako ngayon sa harap mismo ng International Criminal Court dito sa The Hague, the Netherlands. At dito makikita nyo sa aking gilid lang ang pre-trial chamber 1 kung saan naganap kahapon ang isang makasaysayang tagpo sa politika ng ating bansa. Wala pang 24 oras at nasaksihan din ng buong mundo ang pagharap ng isang leader ng isang bansa mula sa Asia sa kauna-unahang pagkakataon dito sa International Criminal Court, ang first appearance hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa anunsyo ni Pangulong Duterte, nag-withdraw na ang Pilipinas sa Rome Statute, ang treaty na nagtatag ng International Criminal Court o ICC. Saktong 7 taon mula nang i-anunsyo ni Nooy Pangulong Rodrigo Duterte ang pagkalas ng Pilipinas sa International Criminal Court. Kahapon, March 14, 2025, humarap siya sa initial appearance hearing ng pre-trial chamber sa ICC. Suspect si Duterte sa Crimes Against Humanity. I would like firstly to confirm your identity. Could you provide us with your full names, please? Young Rodrigo Roa Duterte. That's my first middle name is Roa. The surname is Duterte. My birth month day is March 28, 1945. I was born in the province of Leyte in the Philippines. Pinayagan si Duterte na dumalo sa pre-trial ng virtual o via video link at hindi personal na magpakita dahil nanggaling siya sa mahabang biyahe. Simula pa lang nilinaw na ng hukuman kung ano ang mangyayari sa first appearance. Today's hearing is neither the start of the trial, nor is it a confirmation of charges hearing. No evidence will be collected or presented, and the issues of Mr. Duterte's guilt or innocence will therefore not be addressed. Bukod tanging abogado ni Duterte sa korte, si dating Executive Secretary Salvador Medialdea. Bago ang pre-trial, hiniling ni Medialdea na ipagpaliban ang first appearance ni Duterte para aniya makapaghanda pa sila, pero di sila pinagbigyan. You may be aware that these two motions have not been accepted by the chamber because of the nature of today's hearing. The aim of this hearing today is to introduce the parties and to ascertain the charges and to set a date for the confirmation of charges hearing at a later stage. Base sa binasa ng court officer, may reasonable grounds para paniwala ang criminally responsible si Duterte bilang umano'y indirect co-perpetrator para sa crimes against humanity. Kabilang ang pagpatay sa di bababa sa 19 na tao na umano'y drug pusher o magnanakaw sa pamamagitan daw ng Davao Death Squad sa Davao City mula 2011 hanggang 2016. Pagpatay sa di bababa sa 24 na umano'y kriminal sa iba't ibang lugar mula 2016 hanggang 2019. Nakagagawan o nasa pangangasiwa raw ng mga miyembro ng law enforcement ng Pilipinas. Binasa rin ang mga karapatan ni Duterte kabilang ang malayang pakikipag-usap sa kanyang counsel at pag-apply para sa interim release bago ang paglilitis. Bago matapos ang pre-trial, hiniling ni Medialdea na basahin ang kanyang manifestation tungkol sa pagkaka-aresto kay Duterte na nais niyang matalakay. It was a pure and simple kidnapping. My client was denied all access to the legal recourse in the country of his citizenship, and this all in the nature of political score settling. Two troubled entities
struck an unlikely alliance. An incumbent president who wished to neutralize and choke the legacy of my client and his daughter on the other hand, and a troubled legal institution subject to delegitimization and desperate for a price cuts and a legal show today on the other hand. With this in mind, it is not surprising that my client was abducted from his country. ICC private jets do not drop out of the thin air. Sinabi rin ni Madialdea na may medical issues ang dating Pangulo, pero sagot ng ICC judge, The court's doctor was of the opinion that you were fully mentally aware and fit, and that you have undergone further checks and tests at the detention facility. Ilang beses ding sinabi ng ICC judge na first appearance pa lang ito. Ayon pa kay Judge Motok, magkakaroon ng full procedure para matalakay ang mga issues sa arrest warrant at proceeding bago ang actual confirmation of charges na itinakda sa September 23. Sa confirmation of charges, malalaman kung dapat nga bang litisin si Duterte. Inutusan din nila ang prosecutor na sa loob ng 7 araw idetalye ang naging basehan ng pag-aresto kay Duterte. Pagpapasyahan din daw nila ang magiging partisipasyon ng mga biktima para maiparating din ang kanilang concern. Last line. Evan, ilang sandali mula ngayon ay gaganapin uli ang isang kilos protesta ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At gaganapin ito sa Central Station. Pero may mga ilan na tayo nakikita mga Pilipino rito, mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sila po ay nanggaling pa sa Paris. Yung iba na nakausap natin kanina ay galing naman sa Italy, meron pang galing sa Belgium. So sila ay talagang pati sa Ireland. Ayan po mga kapuso. At sila po ay kasali sa kilos protesta ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa Central Station yan gaganapin, no? At kanina nakausap din natin si dating presidential spokesperson Harry Roque, at sinabi niya na sila mismo ay personal na pupunta sa kilos protesta na yan kasama si Vice President Sara Duterte at Senador Robin Hood Padilla. At maya-maya lamang din ay sila ay bibisita rin sa The Hague Penitentiary Institution o yung detention cell kung nasaan naroroon si dating Pangulong Rodrigo Duterte para po sila ay makausap at makapag-usap at mapag-usapan nila yung magiging susunod nilang legal na hakbang, at kabilang po dyan ay ang pakipag-usap ni Attorney Harry Roque kung siya ay papayagan na ni Pangulong o dating Pangulong Rodrigo Duterte na maging bahagi ng kanyang legal team dito sa ICC. So yan muna ang latest sa sitwasyon. Mula pa rin dito sa The Hague, the Netherlands. Balik sa iyo, Evan. Live po yan mula sa The Hague sa Netherlands. Maraming salamat, Mariz Umali.